dahil tapos na tayo sa sa interest expense, sa foreign tax naman tayo. Foreign tax, sa tax naman. Sa taxes pala, sinasabi lang naman doon na pwede mo i-deduct lahat ng mga business taxes related, like mga document stamp tax, like certification tax, mga ganong klaseng tax, pero hindi mo pwede i-deduct yung Philippine taxes. Kasi imposed siya, hindi siya expense. So, kapag dineduct mo yung, pag dineduct natin yung binabayad natin, so para saan pa yung tax? Parang alam mo yun, parang walang kwenta. Okay. Baka wala na tayong tax, gano'n. Okay, so, ngayon, yung foreign income tax mo sa ibang bansa, of course, pwede mo siyang i-claim as either a deduction sa sa gross income mo or a tax credit. So, yung tax credit, pampabawas ng tax due or payable. Yung deduction, pampabawas sa gross income. So, unang-una, sa deduction na tayo. Okay, sa deduction, i-determine natin, ito pala yung given. May taxable income tayo sa Philippines na 1.8 and then tax paid sa Philippines na 200K. Ngayon, meron naman tayong taxable income na 1.2 million sa Japan and then tax paid na 300K sa Japan. Okay, so, ngayon, kukunin natin yung world taxable income natin. World taxable income. So, ang world taxable income, kasi halimbawa, resident corporation yan. Di ba ang mga resident corporation ay taxable sa world. At resident domestic corporation ay taxable sa world and then sa sa world, like sa foreign and then sa Philippines. So, kailangan siya ipag-add kasi pareha siyang taxable sa parehas. And 3 million world yan. Ngayon, sa deduction, ito yung formula. Itong world taxable, so 3 million, paminusan mo world less tax in Japan. So, less mo itong 300K na tax mo sa Japan. Kasi nga, i-claim mo siya as a deduction. So, makukuha mo din is 2.7 taxable. 2.7 million. Okay. Okay, yan. Ngayon, itong 2.7 million, ita-times mo lang sa rate ng tax. So, kung halimbawa, hindi siya corporation, kundi personal na tao, gagamitin mo yung tax table. Pero since for simplicity, kung isipin natin na corporation to, so times 20%, 27 times 0.2 equals 540K. Okay, ito yung tax due mo. Ito yung tax due mo overall. Pero since nagbayad ka na sa Pilipinas ng 200K, of course, yung tax due mo dapat mabawasan kasi may bayad ka ng portion. May paid portion. Okay? Kumbaga, so kung may 540 ka na kailangan bayaran, pero bayad mo na yung 200, meron ka lang kailangan bayaran na 340. Yun yung ending. Ayan. Ayan yung sa deduction. Ngayon, sa sa tax credit naman. Sa tax credit, ganito lang yung gagawin. Ito yung procedure. Step 1, kailangan mo hanapin yung tax paid mo sa Pilipinas. Okay. Hindi, world tax due. Tama. Tax paid. Tax paid or world tax mo. Ganon. Hindi pala tax paid sa Pilipinas, world tax na kailangan mong bayaran overall. So, meron kasing, halimbawa may binigay sing income. Alam mo na yung world income mo.
napag-add mo na sila, kailangan mo palagi itong ipag-add, tapos ito yung palagi mong gagamitin. Ngayon, nakuha mo niyan. Kailangan mong kunin yung tax due. Katulad to, ita-times mo siya sa rate, kung ano yung rate. Ano ba, corporation, 25%. 25% yung corporation, and 20% kapag medium-sized corporation. Tapos, halimbawa, kapag individual or citizen, tax table yun. Matik. Minsan, tax table. So, halimbawa, 3 million. So, meron tayong world tax income. Sa equation nila parehas yun yung nasa unahan. World tax, like, yun talaga yung gagamitin mo. Next. Ngayon, kukuhaan mo yan ng tax due. So, since ang ginamit ay 20%, so, tataas mo siya sa 0.2 para makuha mo yun. Para makuha mo yung 600K. So, sinabi dyan, 600K yung tax due mo. Okay, so ngayon, i-less natin yung mga bayad mo na. So, alam na, tax credit kasi, ibig sabihin, bayad mo na siya, so kailangan mo ibawas, ganun. So, tax credit tawag dun. Kasi diba, ano ng tax ay debit. Tax, debit, credit, pampabawas. Okay. So, sinabi dito, may tax paid na 200K. So, babawas mo lang yan. Babawas mo lang yung 200K kasi bayad na yun. Ngayon, sa Japan, ano yung tax credit mo? Hindi natin alam. So, ganito lang siya. Bale, lower. So, kapag mga tax credit, palagi siyang lower. I-ratio mo itong tax due sa taxable income mo sa Japan, sa overall tax mo. So, ang formula niyan is dito. Formula niyan is tax due times, alam mo yung ratio, times foreign divide by world. So, tax due times total foreign income divide by world total income. So, halimbawa, meron tayo ditong 600K na tax due. 600K. 600K times 1.2 million. I-divide natin sa 3 million. 240. So, meron tayong, ang tawag dyan is, tax credit limit din. Tax credit lang talaga siya. Tax credit. Yan, 240K yung limit mo. May tax paid ka 300. Ngayon, palagi mo makikita yan. Merong actual and then tax credit. Lower. So, ano mas bababa dun sa dalawang yan. Since mas mababa ang 240, yun yung ima-minus natin dito. So, ang total niyan is income tax payable. $600 minus 200 minus 240. 160. So, may 160 tayo income tax payable. Gates. And then, ano pala, meron dito sa quiz natin. Nakuha ko na siya, ito, number 20. Kung, kita, ito.
Okay, sa quiz natin, ito, sagutan natin sa quiz. Sa quiz natin, meron daw citizen. May citizen na ang income ng Philippines ay 720k at ang foreign niya is 480k. So, pag pinag-add mo silang dalawa, 720 plus 480, 1.2M 1.2M na world. Ngayon, ang hinahanap kasi dito is tax credit for the income taxes paid abroad. Eh, ang income taxes paid niya, ang paid, hindi alam yung paid sa Pilipinas. Ang paid niya is, ang paid sa foreign ay 90k. Ano pala? Tama, yan. So, dahil citizen yan, hindi siya automatic like 20%, 10%. Ang ano sa kanya is itong tax table. Sa tax table tayo magbe-base. Ayan. Tax table. So, base dyan, meron siya 1.2. So, ibig sabihin, dito siya 800 and 200. So, ito yung tax rate niya. 800 and 200. Ito yung computation tax rate. 102,500. 102 plus of okay, so ang nakalagay kasi sa tax table niya, 102,500 plus 25% of excess over 800. So, ang computation niyan is itong world na 1.2, yan, minus mo sa 800, minus mo sa 800, times mo sa 0.25, times sa 0.25, plus 102,500. 102,500. So, 202,500 yung tax due mo sa tax due mo dito. So, tax due. So, ayan na. May tax due na tayo, 202,500. So, paano nga natin gagawin yung ratio para makuha yung tax credit? So, 202,500 times foreign divide sa world income. So, 202,500 times 480 divide 12. 81k. Doon nakuha yung 81k na tamang sagot sa sa quiz.